Nasa ating pong linya ngayon si Attorney Domingo Cayosa, ang ating pong dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines at isa po sa mga bihasa sa constitutional law. Magandang umaga po, Attorney. Salamat sa panahon. Good morning, Ted, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Apo, sana po maging magandang ating pong linya ng telepono at di ho ito magputol-putol. Attorney, kahapon po lumantad yung abogado nitong si Zaldy Co, si Attorney Rondain, at sinasabi niya na una, hindi daw po uuwi muna si Ginoong Co kasi nga sa banta sa kanyang buhay. At ang binabanggit din po niya, yun daw pong subpina o imbitasyon na hindi pa ho nila natatanggap. Ang tanong lang po namin, una po, Attorney, paano po mauobliga na mapauwi dito yung dating kongresista? So, pagsampahon ng kaso ay maaaring mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. At yan maaaring request ng ating gobyerno na ipatupad ng Interpol o kung sakaling yung bansa na kinakaroon ng dating Congressman Co ay isa dun sa mga 15 bansa na meron tayong extradition treaty, pwede tayo mag-request ng extradition. Opo. Attorney? Good morning, Ted. Ayan, okay, salamat po. Okay, sir, pakiulit po lamang in case po, paano ho ang kaparaanan para maobligang umuwi sa Pilipinas si Zaldy Co? Well, maganda na i-file yung kaso laban sa kanya at mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. At kung meron ng warrant of arrest, pwedeng i-request ng ating gobyerno ang assistance ng Interpol. Pwede rin na kung sakali itong si dating Congressman Co ay nasa isa dun sa mga 15 bansa na meron tayong extradition treaty, ay maaari tayo mag-request ng extradition. Opo. Yung pong passport cancellation, paano po ang proseso at will that help? That will also help. That's another way. Ted. Hindi naman sa ma-aresto siya doon, pero magandang gawin yan ng executive branch, i-cancel ang kanyang passport para maging undocumented alien siya, saan man siya papunta. So under normal local rules or laws, pag wala kang valid na passport, undocumented alien ka. Pwede ka nilang pabalikin sa bansang pinanggalingan mo. Undocumented alien ka, wala kang travel document, the Philippine government can request the country kung nasa saan siya para siya i-deport? Opo, tama po yun. At pwedeng lahat ng countries na kumbaga, sabihan lahat ng mga countries na ang taong ito walang valid Philippine passport. Pag nakita nila, sistahin nila, sasabihin wala siyang passport, therefore, under the local laws, pwede siyang pauwiin. Mm-hmm. Kung sakali lang po, ito naman po ay academic discussion po, Attorney. Kung siya po ay mag-apply ng citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition at siya po ay kanlungin at tanggapin doon, so hindi na niya kailangan ng Philippine passport, yun ho ba'y maaaring kaparaanan niya para hindi na siya maobligang umuwi ng Pilipinas? Well, maaari niyang gawin yun. No? It's a possibility, pero medyo malabo yun, lalong-lalo na kung yung bansang pag-a-applyan niya ay mayroon tayong magandang diplomatic relations. Sa mga panahong ito, isa rin yan naging epekto ng pagbabago ng polisiya ng gobyerno. Halos lahat ng mga bansa ay friendly relations tayo. Lalong-lalo na sa Europe, kung nandun siya, yung EU, kinikilala nila yung change in policy pagdating po sa human rights at saka yung diplomatic relations. So malabo yun. Unless of course, gagamitin niya yung limpak na salapi niya, pumunta sa isang African country at pagbibigyan siya, suhulan silang lahat. But, that will be a very tedious and long process. At pwede namang sasabayan yan at i-oppose ng ating gobyerno. Lalo-lalo na kung fugitive from justice yan. Wala pong matinong bansa ang magbibigay ng citizenship ang banyaga
na fugitive from justice. Kaya crucial ho na sampahan na siya ng kaso. Okay. Sampahan ng kaso. Dito na po tayo ngayon, attorney. Attorney, ano ho ba ang proseso? Sa ngayon kasi, ang ombudsman ay tumanggap na ng rekomendasyon mula sa ICI, and sabi po ng ombudsman, eventually po after the assessment evaluation, isasampa nila ang kaso sa Sandigan Bayan po ito, attorney, di po ba? Against Saldico, right? And et al. Opo, sapagkat si Zaldico is above grade 27. Opo, okay. So, Sandigan Bayan ang may jurisdiction. Opo. So, attorney, bago po isampa ito sa Sandigan Bayan, dadaan muna po ito ng due process sa ombudsman. So, bibigyan po ng ombudsman na pagkakataon si Zaldico na sumagot sa mga paratang sa kanya. Tama. Pag natanggap yung subpoena, siya na under the Dali po. Attorney, sorry po talaga nagpuputol-putol tayo. Ito na ho, maganda na itong pag-uusapan natin. Papunta na ho ako doon sa main issue eh. Kumbaga atin lang po nilalatag po ang predicate dito para maintindihan po natin ito mabuti ha. Attorney, so doon po tayo sa due process sa ombudsman. Subpoena, ngayon po, ang sinasabi ni Attorney Rondain, wala pang natatanggap ang aming kliyente. At ang sabi nga po niya dito, okay, kung nasa abroad ng aming kliyente, paano nagkakaroon ng jurisdiction doon na tanggapin nga itong subpoenang ito? So attorney, paano kaya yung kapag hindi tinanggap ng kampo ni Zaldico ang subpoena, ano po ang next step? Well, una, yung hindi pagtanggap mo naman, hindi ibig sabihin legally, hindi na natanggap. Maganda nga na nagpresenta na si Atty. Rondain na abogado niya, di pwedeng iserve sa kanya. Kasi he's now appearing as his counsel, so pwedeng bigyan siya. Pwede rin hong dalhin dun sa last known address niya. So hindi ho naman kinakailangan na dalhin yung papel na yan at ihanapin ang buong mundo para ibigay na personal sa kanya. Hindi ho naman ganun ang rules. Yung last known address niya o kaya sa kanyang abogado, that will be sufficient delivery or service of the subpoena. Okay, opo. So ibig sabihin po, total naman ngayon napakilala kang ikaw ang abogado nitong respondent, maaaring sa iyo ito ibigay na subpoena para sabihin mo sa kliyente mo o kaya doon sa last known address nitong respondent. So ang sabi po naman ni Attorney Rondain kahapon, na-prejudge na ng ombudsman ang kliyente ko. As a matter of fact, ang dami nilang sinasabi. So kapag ho ba technically hindi nila tinanggap o hindi na sila sumagot sa subpoenang ito, meron bang mga takdang panahon at kumbaga wave na? Ayaw nyo sumagot, hindi kayo kayo na mismo ang nagdesisyon sa inyong sarili na hindi sagutin itong mga paratang na ito, kaya obligado kaming isampa na ito sa Sandigan Bayan, attorney. Oo. Na-serve na sa kanyang tirahan o kanyang abogado, ay yung panahon para sumagot siya starts running. After that, kung di pa rin siya sumasagot, did waive yung kanyang karapatan na sumagot. And the ombudsman can now resolve the investigation based on existing evidence. At pagkatapos yan, if the ombudsman finds probable cause, ipa-file mo na yung charge sa Sandigan Bayan. Ayun, opo yun. Sige. So, ngayon po, kapag nga inihain na po ng ombudsman sa Sandigan Bayan po yung asunto, ang Sandigan Bayan po, ano ang kanilang unang gagawin, attorney? Titignan ho ng Sandigan Bayan kung there is sufficient ground to issue a warrant of arrest. Yun ho ang susunod. Okay. So, i-evaluate din ho nila yung isasampang kaso at yung mga ebidensya na isumiti sa Sandigan Bayan. And then Sandigan Bayan, as part of the judiciary, a separate branch of government, will have an independent assessment of the
Dali na po. Talagang sumasama yung signal. Sayang talaga itong... Sayang, ganda nung ina-explain ni Opo, Atty. ang linaw Domingo. po na, okay, sige. Sandigan Bayan po, pagtanggap nila, they will evaluate the complaint. Ano May sufficient ground daw kung to meron issue ba warrant. sufficient ground ito, etc. Pagkatapos po, attorney? Then kung tingin nila, they agree that there is probable cause at there is also enough ground to issue a warrant of arrest, mag-issue ng warrant of arrest yan. Okay. Yun ngayon, serve the executive branch. Okay, sige. So, pag-aaralan ng Sandigan Bayan, may basihan ito. Opo, may basihan. So, kinakailangan natin maglabas na ng arrest warrant para dito sa magiging akusado na po. Ano po, attorney, no? Opo. Okay. So, kung may basihan, kung walang basihan, assuming lang po, no? Kung walang basihan, sabi Sandigan Bayan, mukhang wala naman itong basihan. Ano ang gagawin ng Sandigan Bayan pag walang basihan? Well, ang sasabihin ng Sandigan Bayan, walang basihan dahil sa ganito. Ay kulang kayo at mga rason. So, ilalagay nila sa desisyon. Ang maaaring gawin naman ng, hindi na mag-issue ng warrant of arrest, maaaring gawin ng ombudsman. Di kumalap ng additional evidence para makumbinsi at mag-refile siya. Okay. So, talagang ang sama ng ating linya, no? Sayang talaga. Attorney, sinasabi po ninyo, kung sa una pa lang walang basihan, bibigyan na pakakataon ng Sandigan Bayan ang prosecution na patibayin yung kaso. Ganun po ba yun? Oo, kasi nga dun sa decision ng Sandigan Bayan, sasabihin niya ang rason kung bakit sa tingin niya kulang ang ebidensya para mag-issue o basihan, para mag-issue ng warrant of arrest. Opo. Then it is for the ombudsman to gather and submit additional arguments o kaya mga ebidensya. Opo. Okay, pero dito nga po, no, sabi nga ng Sandigan Bayan, they will have their own special division to handle all of these flood control cases. So, attorney, kapag po, assuming lang, nasabi ng Sandigan Bayan, merong enough dito ng mga katibayan para na maglabas ng arrest warrant. Kapag po naglabas ng arrest warrant at nasa abroad pa rin itong si Zaldico at hindi po nila maaresto ito, ano ho ang mangyayari sa kaso? Well, nasa rules na tuloy pa rin ho yung kaso. Ibig sabihin, hahanapin talaga siya. Pero kung hindi ho ito may serve within a period of 6 months, pilitang i-archive muna nila yung kaso kasi hindi naman nila pwedeng i-arrange. Kasi you need the presence of the accused para pupunta dun sa next stage, yung arraignment. Kasi kailangan ko yung personal presence niya doon. So kung masyadong matagal, after 6 months, hindi pa rin siya dala sa Sandigan Bayan, i-archive muna nila ito. Kung ipapark muna nila, once na na-arresto siya, di nila i-revive. Okay, sige. Ito talagang sayang talaga itong ating itong ating panayam na ito at nagpuputol-putol sa bandang dulo. So, ang sinasabi ni attorney, kapag po naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, obligadong executive hanapin tong akusadong ito at dalhin sa hukuman. Bakit? Kasi kinakailangan ng arraignment. Opo. Ang arraignment, attorney, nangangahulugan, na ang akusado ay nasa ilalim na ng jurisdiction ng hukuman, attorney. Tama, hindi yung pag-acquire ng jurisdiction, pag na-surrender na yung akusado sa korte, then Yes. meron na siyang jurisdiction. Yung arraignment is para basahan siya formal ng sakdal at tatanungin guilty or not guilty. Yun lang po. Napakasimpleng process lang yun. Okay. Sige po. So nangangahulugan po na para magkaroon ng jurisdiction ang hukuman, dapat humarap yung nasasakdal sa hukuman at basahan siya ng kaukulang sakdal para sabihin ng nasasakdal na guilty or not guilty. Yun po, attorney, ano? Oo. Okay. Kaya ang pag-acquire ng jurisdiction, to be accurate, is the moment na isurrender sa korte yung katawan nung akusado. May Okay. jurisdiction na siya. Okay. So, Opo. siya na ang mag-uutos kung saan siya ilalagay. Okay, opo. For the court to acquire jurisdiction sa akusado, dapat munang yung akusadong ito ay maaresto at maiharap sa kanila physically.
Tama ho yun. Okay. Hanggat hindi na ihaharap physically yung akusado, walang jurisdiction ang hukuman o ni hindi siya mababasahan ng sakdal o walang arraignment na mangyayari. Opo, Okay. hindi ho kasi pwedeng arraignment in absentia. Prior Iyo. in absentia, pwede ng arraignment, kailangan nandun siya. Okay. Yung trial in absentia, pwedeng gawin yon after the arraignment. Tama ho. Okay. Kasi po, hanggat walang arraignment, hindi magsisimula yung proseso po ng paglilitis. Yung ilinaw natin, Ted, hindi magsisimula yung trial dun Mm-mm. sa kasalanan. Pero, since ang korte meron ng jurisdiction over the case, magkaiba ho kasi jurisdiction over the case, jurisdiction over the person. Mm-mm. So yung jurisdiction over the person, kailangan mahuli siya, harap sa korte at korte magsasabi saan siya ilalagay. Okay. Pero yung kaso, hawak pa rin ng Sandigan Bayan at pwede rin mag-request ang gobyerno ng tinatawag na provisional remedies sa Sandigan Bayan. Ano po iyon? Halimbawa, yung mga preliminary attachments ng kanyang mga kayamanan. Mm-mm. Kung may papakita nila that nag-abscond, tumatakas na, Mm-mm. pinagbebenta na yung mga ari-arian. Kasi nga ito, Mm-mm. plunder daw o kaya Mm. palakihang pagnanakaw. Mm-mm. Pwede ho naman silang humingi ng preliminary attachment para Mm-mm. tuntunin nila nasan yung kanyang mga assets Mm-mm. para i-hold, i-freeze ng korte para hawakan kung sakaling ma-convict siya o kaya kahit mapawalang sala sa criminal pero may civil liability. Itong mga ari-arian na ito ang Opo. pwedeng sunggaban ng gobyerno. Okay. So, attorney, ang pinaka-importante pong mga elemento rito para magtuloy-tuloy ang kaso ay talagang mahuli kung meron na pong arrest warrant si Zaldico at maiharap sa hukuman. Basically, yun po yun. Ano po? Tama po yun. Okay, sige. Pag hindi siya nahuli, wala pang jurisdiksyon sa kanya ang Sandigan Bayan, opo, at wala pang nangyayaring arraignment sa loob ng 6 na buwan magmula ng makapaglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa loob ng 6 months, kumbaga i-archive muna o hindi muna ito lilitisin at maghihintay ang hukuman hanggat hindi na-produce o nahuli yung akusado. Tama po. Ganun ho mangyari. Pero ito, Ted, ilinaw din natin, meron kasi sa rules ng Sandigan Bayan, yung sinasabi nilang conditional arraignment. Mhm. Kung pumapayag yung akusado na wala muna siya, kahit wala siya, ma-arraign na siya, at pag-uusapan nila with prosecutor, ano yung mga limitations ng one. Kasi nga, pag na-arraign ka, nag-join na yung issue, hindi na mapapalitan yung charges. So, pwedeng i-negotiate ng akusado na, sige, pa-arraign muna ako habang wala. Pero pwede ko pa rin questioning yan later on at palitan yung charges. So, may Mhm. special rule kasi dyan about conditional arraignment. Ewan natin kung yan ay gagamitin ng kampo ni Congressman Ko. Pero mukhang sa pananalita ni Atty. Ronda yun, ay wala silang balak na sa ilalim talaga ng jurisdiction ng Sandigan Bayan over the person of Zaldico. Okay. Pwede bang in case maglabas ng arrest warrant, humarap yung abogado ni Zaldico sa Sandigan Bayan at kumbaga yung pagbabasa ng sakdal, sabihin na lang sa abogado. May ganun po bang pamamaraan o hindi? Yun yung tinatawag nating conditional arraignment. Kung pumapayag yung akusado. Okay. Duly authorized naman yung abogado niya and under certain mga conditions na pinag-usapan ng prosecution at saka defense, pwede mo naman mangyari yun. Okay. Pwede ho bang virtual arraignment? Kasi ngayon, may banta daw po sa buhay, takot umuwi, walang kasiguraduhan sa kanyang kaligtasan. Pwede bang sabihin ng Sandigan Bayan na Mr. Ko, humarap ka sa amin virtually kung nasa saan ka? Well, kung papayag ang akusado, di ba? Which is malabo. Pero ilinaw din natin, Ted, na yung sinasabi na may banta sa aking buhay, that's not a legal reason for refusing to
heed a warrant of arrest or to render yourself for arraignment. Hindi ho yan acceptable na rason yung may banta sa buhay ko. Kasi kung hindi, di lahat ng kriminal, sasabihin na lang niya, okay na ako, akusado, sasabihin na lang, may banta sa buhay ko, hindi muna ako magpapakita. It's not that simple. So hindi ito valid excuse na hindi ka humarap sa demanda sa iyo sa Sandigan Bayan itong may banta sa aking buhay at hindi dapat din pumapayag ang hukuman at maging ang prosecution na maging virtual ito na kanya pong arraignment kung sakasakali man po. Ano po? Opo, sapagkat kung paniniwalaan yan o kaya pagbibigyan ng ganyan, di wala tayong rule of law. Diba? Kung may banta sa buhay mo, di pulis ang bahala dyan. So, may gobyerno naman tayo. Diba? O kaya private security. So hindi ho yan tinatanggap ng hukuman as a valid reason for not presenting yourself for arraignment or surrendering to the jurisdiction of the court. Opo. Attorney, ito hong 6 months na ito, technically talaga bubang ganun ka-stricto yon? Yung kailan nagsisimula yung 6 months na yon na kapag hindi na-produce itong akusado, i-archive muna o ipapark muna ang asunto? Upon the release of the warrant of arrest and pagbigay sa executive branch para i-execute yan. Kasi yung gobyerno, yung executive branch, magre-report sa korte kung nahanap ba nila at kung hindi, bakit. Sapagkat patuloy ho pa naman ang jurisdiction ng Sandigan Bayan dun sa kaso. So it is also the duty of the Sandigan Bayan to see to it na yung kanyang warrant of arrest ay maipatupad. Kung sakaling tinatago o hindi gumagalaw ang kapulisan, NBI o DFA o ano man, ay pwede ho naman, nasa poder naman ng Sandigan Bayan ng mag-issue ng additional orders within its power and jurisdiction para maipatupad dito. Opo. Attorney, legal remedy po naman sa panig ni Zaldico na kapag po inihain ng ombudsman sa Sandigan Bayan ng kaso, opo, at sila po'y maglabas ng arrest warrant, na questionin ng company ko sa Supreme Court yung abuse of discretion ng ombudsman kasi na-prejudge niya ang kanilang kliyente, hindi nabigyan ng tamang pagkakataon, etc., etc. That is a legal, remedy ng kanyang kampo at least to delay the proceedings. Maaari nilang gawin yan na questionin. Kaya nga sa aking tingin din, yung mga paggagawa ng special court, special division, sana iwas-iwasan yan kasi diyan papasok uli yung mga magagaling na abogado at questionin yung legality ng pagkagawa ng bagong division or special division. Pangalawa, ilinaw natin din na yung ombudsman po, ang trabaho talaga niya, pusigin yung magnanakaw sa taban ng bayan, mga abusadong opisyal. So, hindi ho siya pwes na neutral. Ang ombudsman, talagang prosecutor yan. So, talaga ang kanyang posisyon na merong nanakaw dito, hanapin natin kung sino nagnakaw at mag-case build up tayo. Trabaho ho niya yan. Hindi neutral ang ombudsman. Ang kinakailangan lang, yung due process na sinasabi, na mabigyan ng pagkakataon yung suspect na sumagot doon sa mga paratang. Yun lang po. Sandali po. Medyo napuputol tayo doon, no? Oo, ang sinasabi ni attorney, kaya nga ho, dapat talaga dito iwasan, ano? Yung paggawa ng special courts or Oo, special division. yung maaari bang questionin Yung legalidad. Oo, yung legalidad. Oo. Pero kaninyo, ang ombudsman talaga per se, taga-usig yan. Oo. Hindi ba? Prosecutor Oo, yan. Talagang Hindi prosecutor hindi yan. siya dapat maging neutral. Yun yung Oo, sinasabi kasi nga, niya. yun ang kanyang responsibilidad. Oo, ho? trabaho niya Okay. ito. Opo. So, attorney, di ba't may mga balita na nag-uusap para sa creation of a special court, mga ganon? Ang inyo pong legal dito opinion ay dapat hindi na po magkaroon ng ganon para wala na hong butas pa o wala na hong masisili pa itong company ko. Opo, sa tingin ko, for practical reasons, meron naman ng sapat na mga divisions ang Sandigan Bayan. Because when you create courts, to questionin na naman yung poder, yung paggagawa, yung validity, legality, mismo yung korte na ang questionin. Talagang aabot yan sa Supreme Court.
kung tignan naman natin ang track record ng Supreme Court, super bagal naman magdesisyon. So sana iwasan na ito. Yung mga meron namang sapat na korte at mga ombudsman, kapulisan, NBI, para gawin ang trabaho. Yun na lang ang pantayan natin. Okay. So, pwede rin po kasi, attorney, alam po naman natin, ang damdamin ng taong bayan napakainit, no? So, ang remedyo ho dito ng ilan ay palamigin lamang ito, alam mo yung patagalin, para, alam nyo na, eventually, magkalimutan, mawala ng pag-asa yung iba. So, maaari pong maging legal ho nila na strategy dito ay yung they expect na maglalabas ng arrest warrant, tapos magtatago yung akusado, hihintayin po yung 6 months na iyan hanggang ma-archive at kung sakasakaling mahuli, pupunta na Supreme Court para questionin. Ganun po yun, para ma-delay yung kaso. Ganun nga ho ang karamihan na ginagawa, lalong-lalo na yung mga mayayaman at makapangyarihan. Yung bang gagawa ng paraan para ma-dribble yung mga proseso sa judiciary. So sana yun ho ang ating bantayan. At dito natin makikita, Ted, kung sincero ang gobyerno. Gagamitin ba niya lahat ng kapangyarihan niya at mga ahensya para mapanagot o hanggang dun sa pagsampalan ng kaso? Kasi kung minsan, yung pagsasampa ng kaso, para lang mapagbigyan tayo at tumahimik na. Pero kung tignan natin ang track record, ang daming nasampahan mga nakaraan na, hindi naman napanagot. Yung napanagot, napapardon pa o kaya nag-dribble ba hanggang sa Supreme Court. So, yun din, it is part of our vigilance na bantayan ang judiciary. Bantayan po, hindi sapat po yung pagpa-file ng kaso. Opo. Attorney, pwede bang ma-recover na yung sinasabing ill-gotten wealth ng isang akusado kahit wala pang trial? Kahit hindi siya present dito? Pwede ho, kasi maaari ding magsampa ng separate case yung ill-gotten wealth for future case. Yan ho yung mas madaling gawin. Kasi, alam mo, kaya ho nakakapag-takaw o nakakatakas yan, hindi napapanagot. Kasi marami silang pera nagagamit nila. They can buy, the best lawyers. So, mas maganda ho na sampahan din yan para makuha yung kanyang kayamanan at siya naman ngayon ang mag-explain saan ba niya kinuha ito. Within the legitimate business ba niya o sa kanyang trabaho. Pwede ho kasi sabay-sabay at sunod-sunod yung iba't ibang kaso. Hindi lang si Saltico, kundi kapamilya niya o kaya yung mga kasamahan niya na merong talagang trail of evidence. Yun ang ating hinihintay. Pangalawa, gumalaw na sila sa AMLA, di ba? Pwede naman. So, sabay-sabay ho sana ito. Hindi lang yung hanggang sa ombudsman, pagsampa ng kaso, pagkatapos manahimik na. At saka yan, napapansin nga ninyo, matipengga lang yan sa mga hukuman hanggat magkalimutan o kaya mag-iba ang administrasyon, ibang usapan na naman yan. That is what frustrates our search for accountability. Opo, ang inyong binabanggit po yung forfeiture of ill-gotten wealth na Republic Act, na civil case, attorney. No? Tama po. Kasi yan po, pag final yan, ang presumption, ill-gotten wealth, babalik na to. Magiging the burden of proving na hindi ill-gotten wealth yan, nandun po sa akusado. Opo. Pwede nang i-freeze lahat yan, pwede nang i-hold muna. Importante ho kasi na i-hold at kaya yung bang ipitin ang kanyang financial resources. Kasi mahirap ang sago, mahirap magsuhol kung wala kang pera. Diba? Opo. So, yun dapat ang gawin ng gobyerno. Opo. Sige po. May tanong lang po si Chacha kung mamarapatin po ninyo, attorney. Ano po? Yes po. Oo. Attorney, kanina nabanggit nyo po, dito natin makikita sa iba pang ginagawa ng gobyerno kung gaano sila kasinsero. Ngayon na wala pa namang na-file na kaso, hindi natin alam kung kailan po lalabas ang warrant of arrest. Ano yung pwede nilang gawin para mabilis pong mapauwi si Zaldi? Yung binabanggit nyo po kanina na kanselahin yung passport. Can the government do that nang wala pong kasong nakasampa? Well, mas maganda ho na may kasong nakasampa sapagkat kung wala naman, question din yan ang kanyang kampo. Diba? So, anyway, meron ng sinet na self-imposed deadline ang ating ombudsman. Tingnan natin kung mangyayari ba yan. It will not be the most grievous one. It will not be the most grievous case. Kasi marami namang, it's
project na ginalaw nila, isang krimen yan eh. Di pumili na po sila dun sa pinakamadali, yung hawak na obedensya. Huwag nang hintayin lahat ng buong Pilipinas mahalugog nila. Isang magandang kaso lang. Sapat na ho yan para gugulong na yung ating hustisya. Oo. Oo. So, dapat makapag-file agad ng kaso para mapauwi agad si Zaldi o makipag-ugnayan doon sa mga bansa na meron tayong extradition treaty. Yun muna agad ang dapat gawin ng gobyerno. Tama ho. At saka i-freeze na ang kanyang mga assets. Oo. Pwede ho naman yan sa Sandigan Bayan, pwede rin po sa AMLA. Mag-petition na sila for a freeze order sa Court of Appeals sa AMLA. Oo. Meron na ho naman silang sapat na ebidensya. Mm-mm. Oo. Attorney, aside from Zaldico, yung ibang mga iniuugnay po dito sa flood control issue, do you suggest na dapat gawin na rin yung forfeiture? Kasi sinasabi nyo nga kanina, kaya ganyan ang nangyayari kasi nagagamit pa nila yung pera para, 'di ba, makapagtago o ipagtanggol ang sarili nila. Well, dapat ho, matagal nang ginagawa yan. Kasi alam ho naman ng gobyerno kung sino yung may unexplained wealth, di ba? Kasi alam naman nila kung may negosyo o wala o anong kanyang dating kayamanan. At yung kwento ho na, hindi, ang may-ari ito, korporasyon, merong tinatawag na piercing the veil of corporate identity. Pwede ho naman yan eh. Siyempre, yung mga talagang tinanong na nila, hindi nila ilalagay sa pangalan nila. Ilagay sa anak, sa asawa, sa driver, o kaya sa isang korporasyon. Magaling naman sila. At ito siya sa money trail. Dali. So, pwede ho silang gawin yan. Medyo nagputol lang. Ano po ulit yun, attorney? Attorney, ano kaano nyo yung paglalagay sa ibang mga pangalan, yung mga korporasyon na pag-aari nila? Ano po ulit, attorney? Sorry. Oo, medyo malabo lang po. Para lang maintindihan po namin. Yung paglalagay po ng pangalan sa iba. Okay. Pwede ho naman yan na matrace kung saan galing, di ba? Kung driver niya, o kamag-anak, o kahit korporasyon. Pwede ho nilang i-trace yan kasi may records naman lahat yan. Opo. So, yun ho ang pwede nilang gawin. Opo. Actually, confident ang abogado nga nitong si Ginoong Ko sa pagsasabi na na nagsimula iyang si Congressman, first term niya, ang deklarado niya 44 companies ang kanyang dineklara. Kaya mayaman na itong taong ito. So, ang sinasabi nila lagi, nag-divest yan. Kaya ho siguro hindi rin makapaglabas ng freeze order yung sa mga air assets ng Misibis kasi mukhang wala daw pangalan doon si Zaldico. Ano ho ang inyong take dito ho? Sa una, ang daming pag-aari pero nag-divest. Pangalawa, wala naman sa pangalan ni Zaldico itong mga ari-arian na ito. Well, madali lang ho yan kasi bawat korporasyon naman nagsasubmit sa BIR, nagsasubmit sa SEC. So tignan natin, magkano ba dineclare nilang income at titignan yung actual operation. Totoo ba na ganito kalaki? So audit lang ho yan, yung honest witness audit. Kasi hindi naman ang hulog galing sa langit yung pera ng korporasyon ay pinanggagalingan yan, di ba? So kung check man yan, bank transfer, there's always a record, lalo-lalo na malalaking amount yan. So pwede rin kasuhan yung mga korporasyon ng non-payment of taxes kung sakasakali o business declaration. Ang punto dito, lahat ng pwedeng gamitin na batas, gamitin. Para sa ganun, ma-pressure ho naman yung mga nakikipagsabuatan dun sa mga suspect. Opo. Sige. Kumbaga, kung gugustuhin ng gobyerno sa kanilang resources, nagtulong-tulong, BIR, lahat na po ito, no? Para nga po doon sa kaukulang pong pag-establish, no, na talagang meron pong may mga yaman na questionable. Ito na lang po, attorney. Naging halimbawa yung SunWest Corporation, no? Identified siya as Zaldico Construction Company, pero matibay din yung abogado. Ano bang kaso? Ano ba ang meron bang damage sa estate? Ganun po, sabi. Wala namang damage eh. Anong halimbawa? Construction sa Mindoro. Ano doon? SunWest? SunWest? Hello? Wala namang koneksyon ng kliyente ko doon eh. Opo. Ano ang inyong masasabi po doon sa sinasabi nga na, hello, maghanap ka ng korporasyon na construction company na may pangalan si Zaldico. Kung wala, di walang koneksyon. What's your take on that?
Well, naintindihan ko si Attorney Roy. No? Magaling yan na abogado, 1 year ahead lang sa akin sa UP Law. So, on paper, wala talaga siyang pangalan. Pero pwede naman magtestigo yung mga nasa DPWH, yung mga maiipit na mas lower ranking o kaya yung mga feedback o na kung sino bang kausap nila dito. So, that will trump yung nasa papel. Di ho ba? So, kung ang gawin din nila, na rin lahat ng direktor ng korporasyon na yan kung talagang may ghost project. Yun ho kasi ang kulang eh. Nagpo-focus lang tayo dun sa malalaking personality. Hindi na sinasama yung iba para sana sa ganun, may pressure sa kanila na magsabi ng totoo to save themselves. Pwede ho namang mag-paper trail yan. Eh. Yung, yan lang, tama ang sinasabi niya, based on records. Pero, maaring may testimonya taga DPWH o iba pang mga tao na ang kausap namin dito yung congressman. Jadi, mas pag-ibay ho yun. Kasi alam naman ng gobyerno yan, ng mga abogado na yung mga ganyan, gumagawa talaga ng corporate mga kuwan para to insulate themselves. But pwede hong i-curse yung corporate veil. Okay. Attorney- Kumbaga, sa SunWest, isama nyo sa demanda yung corporate officers nito. Nang yaan ni Maya, Correct. Lahat sila. ma-corner din yung mga yan. Magsabi ng totoo. Oo, baka nominee lang mga yan eh. Di ba? So, Opo. sasabihin nilang totoo to save themselves. They can be Opo. state witness kung gusto nila. Oo. Attorney, kayo, sa yun nga yung paulit-ulit na binabanggit din kahapon ng abogado ni Zaldi, there's on record, walang ganyan, wala sa pangalan ni Zaldi, versus the testimonya nitong mga witnesses natin, ng mga DPWH officials, sa korte po, sa mga ganitong klase ng kaso. Sino bang mas kinakatigan? Yung based on records, na may pruweba sila, na wala yun sa pangalan ni Zaldi, o yung mga testimonya na wala silang pinanghahawakan pero sabihin na natin meron 2 o 3 tao na pare-pareho ang kwento. Well, as long as it is credible and it is collaborated, mas matindi ho yun. Kasi yung based on record, it's a very passive thing, di ba? Nag-divest na siya pero inaamin naman nila na siya may-ari. Nag-divest lang dahil nasa gobyerno siya. Pero siya pa rin yung nag-negotiate, siya pa rin nag-uutos, siya pa rin yung nakikipag-usap. Hindi, ang linaw na parang divestment kunwari lang yan. Ganun ho naman talaga ang ginagawa ng mga politiko na nagda-divest kunwari, pero sila pa rin. So, if there is credible evidence at testimony, mas matindi po yun. Opo. Sige. Okay, kumbaga po, attorney, dito, sa totoo lang po, no, ginagawa ng mahusay ng abogado ni Zaldico ang kanyang trabaho. Ang hamon dito sa estado, sa gobyerno, di ba? Kasi nga, basically, ang word ni Attorney Rondain, prove it, di ba? Ganun po eh. Tama ho. Huwag mo naman masamain yung abogado defending Zaldico for whatever reason. Trabaho lang po niya yan. So, classic po na rule yun, na ang gobyerno, if you file a case, a criminal case, you don't rely on the weakness of the defense. You have to rely on the own strength of your evidence. So, kadami ng abogado sa DOJ, NBI, KUMA, Naputol, oo yan. Opo. Magtulong-tulong na sila. Para sila mas galingan nila. Opo. Sabi nga po ni attorney, I quote him, ano po, lawyers are not required to prove their client's innocence. It is the other way around. Government must prove the crime. We will defend. Naputol na si attorney. Tama ho yun. Tama daw, tama. Hello? Oo. Di ba? Attorney. Tama ho yun. Trabaho ng gobyerno to prove beyond reasonable doubt all the elements of the crime. Yes, opo. Yung nga po yun. Kaya again, sabi nga natin, trabaho po lamang yan, ika nga, trabaho lang, walang personalan at itong si Zaldico ay kaya pong kumuha ng sinumampong pinakamahuhusay na abogado sa mundo. Opo. Tama ho yan. It's a professional job. Ang iwasan, ang gawin ng gobyerno, deprive him of the resources para sahulan yung mga juez at yung mga iba pang kamani ng gobyerno. Kasi yan yung talunan eh. Yung trabaho ng abogado, alam nila kung anong
role nila. Opo, opo. So, hindi sana masamain sa kanila na gagawin ang kanilang trabaho. Opo, yes sir, yung nga po. So attorney, kayo sa salamat sa inyo pong panahon. Sa uulitin po, no, in better lines, ang ating pong panayam. Kami po natuto po ng lubos dito po sa ating pong panayam na ito, attorney. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Opo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!